Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon kami ng pagkakataong mamulat ang aming paningin, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana kami bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa katanghaliang ito. Bago ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga at higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos Amang Dakila at sa ating Apo Kontsing na kinalugdan ng banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan na ang Diyos ay buhay, lalong-lalo na sa kanyang mga anak na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Mga kapatid, sa umagang ito, bilang isang facilitator, isa-isa ko pong tatawagin ang ating mga kapatid upang ang kalooban ng Diyos, kung paano nila nadama, kung paano sila nagkaroon ng mga pagpapala na mula sa ating Diyos Amang Dakila. Bagamat ako'y walang hawak-hawak na listahan na magsisipag bahagi, sila po isa-isa kong lalapitan. Bagamat hindi ko po mga batid ang kanilang mga pangalan, malugod ko po silang lalapitan upang sa ating harapan ay ibahagi ang kadakilaan ng Diyos na buhay. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magasigabo nga pong palakpakan para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin na muli ang Diyos na buhay sa katauhan ng ating kapatid. Bagamat di ko kilala, malugod ko siyang lalapitan. Magandang umaga po sa ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Birhen. At sa inyo rin po, mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa araw-araw na binibigay po sa amin ng kalakasan at tibay na pagsasama bilang mag-asawa. Pinasasalamatan ko rin po, Panginoon, bagamat po ako'y may 4 na anak. Ang trabaho po na mister ko ay namimintura lang po na paminsan-minsan nakakaano po siya. Pero pinasasalamatan ko po yun at kahit paano po nakakaraos po kami. Yung pong aking anak, nakapag-aral po siya ng college dito po sa Mexico. May magandang loob po na tumulong po sa kanya. Siya po'y pinag-aral. Yun lang po ay malaking blessing na po sa akin. Dahil kung kami lang po, di po namin magagawang pag-aralin po namin ang aming anak dahil nga po sa araw-araw lang po kinakapos din po kami. Kaya yun po yung malaking pagpapasalamat ko po sa Diyos at may magandang loob po tumulong sa aking anak para po siya makapag-aral. Ngayon po nasa 3rd year college na po siya. Kaya Panginoon, maraming salamat po. At saka sa mga may sakit po at may karamdaman, sana po gumaling na po ang kanilang mga may sakit. At sana po lagi po tayong magdasal, manalig at mananampalataya po sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang ating mahal na kapatid na nagbahagi, sa una pa lamang po siya aking masilayan. Batid na batid ko po na siya ay tumanggap at ang ating Panginoong Hesukristo ay kanyang pinanahanan sa kanyang dibdib. Kaya sa tuwing siya iindak, mga kapatid, siya po ay galak na galak. Mahal na kapatid, magpakatatag ka sa iyong kalagayan upang huwag kang maglupay-pay. Magpakasipag ka sa gawain para sa Panginoon sapagkat alam mong hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ang susunod po nating magbabahagi tulad nga po ng nasambit ko kanina, ang magsisipagbahagi po talaga hindi ko po alam ang pangalan, pero sa mukha po ay kilalang kilala ko sila. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay
at siya po'y malugod kung lalapitan ang ating kapatid na bagamat tagaroon po sa amin pero hindi ko po talaga alam ang pangalan. Pasensya na po. We praise and we thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang makapakinig kami ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming Apo Kunching. Nawa ito'y patnubayan mo ang bawat isa sa amin. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Kalooban ng Ama na tumayo po ako sa harapan niyo upang ibahagi ko ang kadakilaan niya. Gaya po ng una kong binahagi sa inyo na inakay po ako ng Ama sa pamamagitan po ng aking anak. Subalit, sadya nga po ang Panginoon sa iba't ibang paraan gumaganap siya sa mga anak niya. 9 na buwan po yung anak ko nung daling ko po dito, subalit sa kabutihan po ng Ama, pinagaling po siya. Ngayon po, mag-4 na taon na po. Hindi ko po siya agad nadama sa buhay ko, sa puso ko, kundi po simula po nung January 28, nung taon po na to, may kakaiba po akong naramdaman sa aking pagkatao. Lagi kong hinahanap yung pagpunta dito. Hanggang po sa dumating yung naamoy ko na po yung amoy ni Apo Kunching. Hindi po ako mapakali. Magpapabless po ako dito. May pinatunayan po sa akin ng Panginoon na sadya nga po ang ating minamahal na Apo Kunching. Dinadalo yan ng banal na Espiritu. Noong pong March 6, nagbibless pa po si Apo dito. Niyakap po niya ako. Sabi niya, anak, kung papaano kung pinasila yung karamdaman ng anak mo, na isadsad mo, gagabayan kita, sabi niya. Tapos po, nung pong March 9, sa kanya na naman po ako nagpa-bless. Sabi po niya sa akin, anak, huwag kang mag-alala, hindi lang sa dambana pwede kang gumanap, sabi po niya. Sabi niya, karapat dapat kung ipagkaloob sa iyo to, gamitin mo sa mga pamilya mo, sa mga taong tatanggap sa iyo, sa taong nakapaligid sa iyo, higit sa lahat, sa pamilya mo, sabi po ng mahal po. Katotohanan po. Sapagkat sabi nga po ng bawat nagbe-bless dito, pinatunayan din po sa akin ng Ama na iisa lang ang bahagi niya. Sinasabi nga po ng ating mga kapatid na alagad, sabi po nila sa akin, mapalad ka sapagkat hindi ka man naturingan na alagad. Subalit ang kalooban ng Ama, papanahanin mo sa puso mo. Bawat nagbabahagi po dito, tandaan po ninyo mga kapatid, hindi bilang tao, sapagkat kung bilang tao, wala kang masasambit. Sadya nga po pala na kapag ang Panginoon, naramdaman mo sa puso mo, napakasarap. Sabi nga po nila, masarap na mahirap. Masarap sapagkat kahit na anong hirap,
pagdalisay. Dahil sa tao lang po yung pagsubok. Subalit pagka nasa Panginoon ka na, hindi mo na masasambit na pagsubok. Pagdalisay na. Nung makalawa po, yung pong hipag ko, nagpa-check up po. Sabi po nung doktor, mataas daw po yung infection. Niresetahan po siya nung gamot. Sabi ko doon sa hipag ko, kung magtitiwala ka, iinom ka ng gamot, pero pumunta ka muna kay Apo. Sumama po siya kahapon. Sabalit bago po kami umalis sa bahay, meron pong pinabatid sa akin ng ama. May hawak pong isang manggang malaki yung tatang ko. Sabalit sabi ng ama sa akin, anak, kuhanin mo muna yung manggang hawak ng tatang mo. Katotohanan po sapagkat kung bilang tao, mahirap sambitin kung paano lalabas, paano mo mabibigkas yung mga ganong bagay. Kinuha ko po yung mangga, malaki po yung mangga. Yung pong mangga, kung titingnan mo, paano kung ganon? Parang buntis. Sabi po ng inda ko, wag ka munang magsalita, sabi niya. Tawagin ko muna si Maricel. Yun nga pong hipag ko. Haba pong pinapasok po sa kaisipan ko ng ama, sabi niya po, hambing ang isang babaeng nagdadalang tao. Just manggang yan, anak. Yan ang tiyan. Tapos, sino ba ang nagkaloob sa iyo sinapupunan na sa pagtawag mo sa pangalan ko na hindi ko ipagkakaloob at mailuluwal mo ng maluhati iyan, sabi po sa pangungusap sa akin. Hanggang po sa namalayan ko, lumuluha po pala ako habang sinasabi ko sa harapan nila. Bigla po akong naluha, sabi ko, salamat po Ama, sapagkat bilang tao, hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng manggang yan. Kaya po alam niyo po, sa tuwin na po darating sa akin ng pagsubok o pagdalisay, hindi nga po ako naturingang alagad. Di man po ako maging alagad. Subalit ang kalooban ng Ama, pinatunayan lang po niya sa akin. Habang sinasaliksik ko po kung ano lahat, wala nga po pala siyang hindi ipagkakaloob na para maunawaan mo lahat, hindi mo man sambitin. Subalit siya, tarok na tarok niya kung ano yung nasa mo, kung ano yung nais mo. Kaya, papurit pasasalamat po sa Panginoon Diyos sa ipinagkaloob niya po sa akin. Katotohanan po na hindi lang sa dambana pwede ako maglingkod. Dahil kahit sa tahanan, sa lahat ng taong tatanggap sa akin, magagamit ko. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakaganda mong pagbahagi. Katotohanan po ang tinura ng ating mahal na kapatid, sapagkat isa po akong buhay na patotoo kung ano po ang nagkaroon ng kaganapan sa kanyang anak ng kasalukuyan dito po dinadala. Salamat po sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos sa mandakila at sa mga alagad na kung papaano tumulong sa kanyang mga anak. Lahat halos ng alagad kasama namin sa pagtatawid sa kamatayan, sapagkat ang kanyang anak po, ang aming pagmasdan, maitim na po ang kanyang labi at ang kanyang mga kuko. Buti na lamang po at meron tayong Panginoong Hesukristo at Diyos sa mandakila at mga alagad na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kanyang binahaginan. Bagamat ang ating kapatid
tuwing ay dumadaloy ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Yun po'y luha ng kagalakan. Sino nga po ba ang hindi magagalak? Ang sino mang may karamdaman na may pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na buhay, humiling po kayo at hindi po magtatagal sa inyo po ipagkakaloob, lalo na po sa may mga karamdaman. Manalig po kayo at manampalataya. At ang inyo pong mga kahilingan, mga karamdaman, ito po ay unti-unting mapaparam. Kaya ang akin pong masasabi sa may mga karamdaman, huwag po kayong mawala ng pag-asa, sapagkat ang inyo pong abang kapatid, isa rin po sa may karamdaman. Subalit kung inyong mamasdan, hindi ko po iniinda ang karamdaman yon. Kung sa tuwin na po'y napapansin nyo na ako'y may suot na medyas, sapagkat ang paa ko pong kaliwa ay napakalaki po. Sapagkat yan po, ang sabi po nila, kapag ikaw raw ay may namanas, mayroon kang karamdaming dalahin. Amen po ba ron? Subalit, ang karamdamang iyan na sa akin ay nananahan. Hindi ko po inalintana sapagkat ako'y mayroong Diyos na buhay na sa tuwin ay sinasandigan. Kaya sa tuwin ay naririto ako sa inyong harapan kung papaanong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos Amang Dakila. Maraming salamat po sa ating kapatid na nagbahagi. Ang susunod po nating magbabahagi, ito po ay kilala ko sa inyo, sasabihin sa inyong taasan, ang ating kapatid na Magno Guevara. Siya po ay maghahandog ng isang napakagandang awitin para sa ating Panginoong Heso Kristo at sa ating Diyos Amang Dakila at sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat tinawag na naman po ako muli dito sa Dambana upang mag-alay ng awit, una sa Diyos, sa banal na Espiritu, at sa ating mahal na Apo Kunsin, sa inyo mga alagad, mga pasyente, mga tagasunod, sa ating mga choir, sa ating mga kapatid na Kap, 1, 2, 3! Kalayo. Para po sa ating lahat. Huwag damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw sa daigdig. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaan. Bukas, may bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang, ang iyong pagdaramdam idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawalan ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawalan ng lubusan. Buhay po ba ang Diyos?
sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako isilang, pagkat tao na mayroong dangal. Di ko ninais na ako isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako isilang, pagkat tao na mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong magmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako magmamahal. Sino ako? Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod po nating, hindi po siya magbabahagi, siya po'y mag-aalay po sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos amang dakila ng awitin. Dilit walang iba kundi ang guro ng mga choir, ang kapatid na Glo. Buhay ang Diyos. Sabi ng isang choir, namimiss ko na yung sumisigaw ka ng laging, pag mayayari na joyful na, buhay ang Diyos. Ako po yung laging sa dulo na wala pa nauuna ng sumigaw kaysa sa inyo. Sapagkat ganun po ako ka-proud sa aking sarili na ang Diyos ay buhay. Bagamat lately po, hindi ko po naisisigaw na ang Diyos ay buhay, subalit nanatiling buhay sa aking puso. Kaya purihin ang ating Panginoon sapagkat sa bawat kagalakan na ibinibigay niya sa akin, sabi nga, hindi na maaring isalaysay pa. Nakikisama yung hangin, yung hampas ng hangin sa inyong katawan, sa aking katawan, sa kagalakan na aking nararamdaman. Buhay, purihin, pasalamatan ng ating Diyos na buhay, na siyang kumikilos sa bawat araw, sa ating mga buhay, sa ating mga pangangailangan, sa ating mabubuting layunin sa bawat araw, sa ating paglilingkod sa Diyos na binibigyan tayo, dinudugtungan ang ating buhay, katulad na lamang po na lagi kong hinihiling sa ating Panginoon, na nawa, dugtungan niya ang aking buhay, alang-alang sa aking mga anak. Kaya po, muli ang papuri, pasasalamat, muli po inaalay ko sa Ama, sapagkat kung paano nga po tayo
iba-ibang gampanin ang inatas sa atin ng Panginoon. Hindi po ako maniniwala na ang bawat isa sa inyo ay walang kaukulang gampanin na itinalaga ang ating Panginoon. Kaya po, tupdi nating mainam, anuman yung sa palagay natin na alay sa atin ng Panginoon, na nananasa ng ating Diyos na gawin natin sa bawat araw. Kaya po, ang aking awit, papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay, inaalay ko po sa ating Panginoon. Yahweh, alam ko, ika'y naririto. Lagi na, tuwid na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako. Sa buhay na walang hanggan, akay mo. Puso ko yung nasiyasat, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan. Hiyakap mo ako sa iyong bisig, galungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi na, tuwid na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako. Sa buhay na walang hanggan, akay mo. Puso mo'y isang tatakasan, sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kaagapay, saan man akong maglakbay. Sa ningning man ng araw, bawat umaga ko ay ikaw. Hiyakap mo ako sa iyong bisig, galungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi na, tuwid na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako. Sa buhay na walang hanggan, akay mo. Sa buhay na walang hanggan, akay mo. Maraming salamat po. Alam ko po na di nyo man nararamdaman yung aking kagalakan
kagalakan ng aking puso. Ang mahalaga, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon pagkat tunay na siya ay buhay. Katulad po ng hangin na inyong nararamdaman. Ayan po, nararamdaman ko talaga siya sapagkat kumbaga sa ano nga po ako at siya ay boyfriend ko daw po si Lord. Yun po ang totoo. Kasi po wala po akong kasama. Ang niyayakap ko po, katulad po na lagi ko sinasabi, yung pong kanyang larawan ng Divine Mercy, na sa tuwi na pag punong-puno na, wala na akong pagsidlan, aapaw na yung puso ko. Susungkitin ko na yung kanyang picture, yayakapin ko na at sasabayan ko na po ng panalangin na sa pamamagitan man lamang ng larawang iyon, alam kong walang buhay sapagkat yun po ay larawan lamang. Subalit, ang Espiritu kailanman ay buhay na buhay, nakasama ng nilalang. Purihin pasalamatan ng ating Diyos, kinikilabutan po ako Salamat po sa ating Panginoon. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong napakagandang awitin. Basang-basa po natin sa kanyang mukha ang kagalakan. Kaya kapatid, maraming salamat po. Isa pong may sinabi po isang caps na lumapit sa akin. Yun daw pong kotse doon sa may tabing barangay, nakailaw daw po yung headlight. Baka po mag-discarga ang baterya. Ang susunod po nating magbabahagi ay isa pong alagad. Isang alagad na hinuhugutan ko po ng lakas sa pananampalataya. Sapagkat ang alagad pong ito may napakatatag na trabaho, subalit kanyang tinalikdan. At sa gawaing ito, sa tuwin ay narito upang sa atin ay maglingkod. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Tita Beth Chico. Salamat po muli amin dakilang Ama sa napakapalad ko sa araw na ito na ako ay muling patitindigin mo sa harap ng mga anak mo na inakay mo sa loob ng dambanang ito, kaya sila ay naririto. Palakpakan nga po ulit natin ng Diyos na buhay. Nagtuturoan po kami ni Mother kung sino sa amin dalawa. Sabi ko kay Mother, Mother, ikaw yun. Sabi ni Mother, hindi, ikaw yun. Ako nga pala. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ibinigay ninyo. Alam niyo po, isang inspirasyon lang po ang ibibigay ko sa inyo. Ayon po sa naramdaman ko sa sarili kong buhay. Sapagkat sabi nga po, pag tumayo ka dito, ang ihayag mo lang yung sariling buhay mo para siguradong hindi ka magkakamali sapagkat ang ihahayag mo ay ang sariling buhay mo. Madalas ko po itong binibigay na paalala na pagka tumatayo dito, ito po'y paalala, sasamahan ko na po ng paalala, na iwasan po natin yung pagme-mention ng pangalan ng may pangalan. Sapagkat baka hindi po nila naunawaan kung ano po yung gawain dito, baka isipin nila, chinichismis natin sila. Kaya para po maiwasan yon, wag na po tayong bumabanggit ng hindi natin pangalan. Ganon din po yung mga pangalan ng mga doktor. Wag niyo na po banggitin kung sino bang doktor yung hindi nakagaling sa'yo. Baka po kasi nakikinig sila, isipin din nila, sinisiraan natin sila dito. Ganon din po yung mga pangalan ng ospital. Sabihin nyo na lang na pumasok ako sa isang ospital. Huwag na pong banggitin kung ano. Sapagkat ayaw nga po natin na merong sumamaan loob, lalo't lalo na kung ito ay mangyayari sa banal na lugar na ito. Kaya para safe po tayo, kung ano na lang yung buhay natin, yun po yung ihayag natin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya po sa sandaling ito, ang ihahayag ko po sa inyo ay ang sarili kong buhay. Alam niyo po mga kapatid, kung mayroon tayong mga matitinding, gagamitin ko po yung term na pagsubok sa lengguwahe ng tao, wala po talaga tayong dapat takbuhan at asahan kundi ang Panginoon lamang. Hindi po sa tao. Bakit po hindi sa tao? Kung mayroon kang problema, ihahayag mo sa kapwa mo tao, wala po tayong kamalayan na pagkatapos nating ipahayag, yung pong problema natin kumalat na dun sa bakuran. Simbilis po ng takbo ng boltahe ng kuryente. Samantalang kung tayo po'y magtatapat sa ating Panginoon,
na siya nating pagtitiwalaan, ano man po yung idinulog natin sa Kanya, sa pagitan na lamang po nating dalawa. Amen po ba yon? Kaya po, nawa po ay ganun po yung maging approach natin kung paano po tayo haharap sa mga problemang dinadanas natin sa ating buhay. Kung meron po tayong mga pangangailangan, tamang indirectly, hindi ibibigay ng Panginoon sa palad mo kung ano yung pangangailangan mo. Subalit ang Panginoon, gagamit po siya ng tao para yung pangangailangan mo ay ibigay sa iyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yan po mga taong ginagamit ng Panginoon, yan po yung tinatawag nating mga anghel. Gagamit ng anghel ang Panginoon para yung hinihingi mong pangangailangan ay makarating sa mga palad mo. Katulad ko po, tama po yung sinabi ni kapatid na iniwanan ko na yung trabaho ko. So wala na po ako talagang sweldo. Subalit napakadakila po ng Panginoon, hindi naman po niya ako ginawang 0-0 na talagang totally wala akong income. Na meron nga pong anghel na kumatok sa aming pintuan nang iwanan ko na po yung trabaho ko, wala na akong sweldo kinsenas katapusan. Kumatok po sa aming pintuan at inalok ako sa isang trabaho na hindi ko na kailangan pumasok araw-araw. Hindi po ba galing po sa Panginoon yon? Alam niyo po, ganyan po siya kadakila. Isang araw may kumatok sa pintuan namin. Inalok ako ng trabaho. Ma'am, hindi na po kayo papasok sa school araw-araw. Tatawagan na lang po namin kayo pag may problema kami. So ganun nga po yung nagaganap. Pag may problema sila, kahit nandito ako, mababasa ko, itinext sa akin, ma'am, may problema po kaming ganito, ganito, ganito. Kumbaga, nasosolve ko yung problema, nandito ako sa dambana, palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Yan po yung sinasabi kong anghel. At iyan po yung ginawang kaparaanan ng Panginoon para po pag wala akong masakyan, pag wala sila Tita Bioli, drugstore, si Tita Bioli Chongson, ala po kaming masakyan, napakamahal po ng pamasahe from Baliwag to here. Magkano po? Mula po sa amin hanggang doon sa paradahan ng paligi, ng bahay pare. Kung minsan po, inaarkila ko na yung tricycle, kailangan meron akong 150 pesos. Subalit hindi ako pinabayaan ng Ama, gumamit nga po siya ng anghel para ako ay matulungan niya sa aking mga basic na pangangailangan. Sabi ko po ay basic, sapagkat kami po mga alagad, hindi naman po kami naghahangad ng sobra-sobra. Amen ba yun mga kapatid? Hindi po kami naghahangad ng sobra-sobra. Alam niyo po kung ano lang po yung meron kami na ibinigay ng Panginoon, super saya na po kami. Hindi po kami nag-aim na meron kaming libo-libo sa aming pitaka. Meron lang po kaming maipamasahe. Masaya na po kami. Ako nga po sa buhay ko ngayon, alam po ni Divine Mercy yan. Basta po may pambayad ako sa kuryente, may pambayad ako sa tubig, may pambayad ako sa Smart Bro, tapos na po ang araw sa akin. Masaya na po ako. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang pag-iipon po ng salapi ay hindi ko pinag-iintrisan. Hindi po ako, although yan po bilang tao, hangarin po ng bawat tao yan. Pero ako po, pinaubaya ko na sa Kanya. Ano't ano man ang mangyari sa akin, bahala siya, hindi niya ako pababayaan. Katulad lang po kahapon, ito po hindi isang kayabangan, kundi isang paglalahad lamang ng kadakilaan ng ating Panginoon. Akala ko po kahapon, hindi ako makakapunta dito dahil meron pong isang eskwelahan na in-invite ako. May seminar sila para magbigay ng seminar dun sa mga teacher. Nagpaalam na po ako kila Tita Seni. Sabi ko, Tita Seni, baka hindi ako makapunta bukas, huwag niyo na akong intayin. Subalit napakadakila ng Panginoon. Alam niyo po ba, eksakto 12:30 natapos yung seminar. Kaya po ako ay nakapunta dito. Yun po yung hiwaga ng Panginoon. Kapag alam ng Panginoon ang iyong pagmimithi na makarating ka at makapiling siya. Alam niyo po, nagulat po ako, binigyan po ako ng sobre. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Alam niyo po, nang buksan ko po yung sobre, hindi ko po inaasahan na ganun kalaki yung ibibigay sa akin. Kaya ako po ay galak na galak kasi marami din po akong sinagutan, tinanguan na mga bata na walang uniforme, walang mga notebook, walang mga bag. Bago pa po dumating sa akin yung biyaya kahapon, marami na po akong natanguan. Kaya purihin po ang Ama. Yun po, solve na po. Kung ano po yung naikomit ko sa kanila, naibigay ko po sa kanila, galak sila, galak ako, galak din po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos
na buhay. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ano man po yung dinadala ninyo sa buhay ninyo sa ngayon, meron ba kayong problema sa tuition ng mga anak ninyo? May problema ba kayo? Natatawa si kapatid. Meron ba kayong problema pambayad sa kuryente? Wala pa kayong hawak hanggang sa ngayon? Magpakatotoo po kayo sa Panginoon. Siya po ang gagawa ng kaparaanan. Hindi man po lumakad yung pera papunta sa mga kamay ninyo, sigurado po, meron po siyang gagawing kaparaanan. Pero meron pong requirement. Ang requirement po kay God, 100% pagtitiwala sa Kanya. At yung tinatawag na focus, yung pong mag-focus tayo sa Panginoon, katulad po ngayon. Yung iba po sa atin may mga karamdaman, kaya nandito. Amen po ba? Paano po natin matatamo yung ating kagalingan kung habang nandito kayo, nakaupo kayo, ang iniisip ninyo, naku, ano kaya iuulam namin mamayang hapon? Wala akong pambili. Darating yung anak ko, wala kaming pambili ng ipang-uulam. Ang daming gumugulo sa ating kaisipan, kaya po yung hinihingi natin, hindi po natin matanggap ng tuwiran. Subukan po natin na pagpasok niyo po sa dambanang ito, ang isip po natin at ang kalooban at puso, i-focus po natin sa Panginoon. Tingnan ko lang po kung hindi po yung inaasam ninyo, hindi nyo makamit. Paano po kayo gagaling kung habang nakaupo kayo, ang pinapakaramdaman ninyo, yung kirot ng tuhod ninyo? Kung habang nakaupo kayo, ang pinapakiramdaman ninyo, yung kumikibot sa tiyan ninyo? Manalangin po kayo, pumokus kayo sa Panginoon, at habang nagmimensahe ang mahal na Apo Kunching, matimyas kayo makinig sa kanyang mga mensahe sapagkat tahasan ko pong sinasabi sa inyo, salita ng Panginoon nakakagaling sa ating karamdaman. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Patotoo ko po yan, dahil nabanggit ko na po noon, may migraine ako, may vertigo, may kolesterol. Yung iba sa inyo nagbabanyos para mawala po yung vertigo. Nagbabanyos para mawala yung migraine. Ako po walang banyos. Ako po walang tapal. Ako po walang inom ng kahit na ano. Alam niyo po nagpagaling sa akin. Habang ako'y nandirito, nag-focus ako sa Kanya. Matimyas kong pinakikinggan ng mensahe. Nagulat na lang po ako na wala na po yung mga karamdaman ko na yan. Alam niyo po, yan po yung mga karamdaman ko nang ako'y nagtatrabaho. Kumisan nga po, hindi ko na po matiis yung sakit ng ulo ko. Umiinom ako ng mas matinding gamot, umaatake naman yung sikmura ko. Sapagkat hindi kaya ng sikmura ko yung pain reliever na iniinom ko. Kaya hindi nga po ako umaalis ng walang baong pain reliever. Sapagkat pag umatake po yung sakit ng ulo ko, talaga pong nasusuka ako sa sobrang sakit ng ulo ko. At ang pinakamahirap sa lahat, mamamahinga ka, dahil maghapon kang pagod sa trabaho mo, paghiga mo, biglang-bigla na lang, parang umiikot yung kapaligiran mo. Ang hirap din po noon, hindi ko maidilat yung mata ko. Yan po yung mga karamdaman ko bago ako mapunta rito. Purihin ng Ama, lahat po na yan. Ilang taon na? 7 taon na po akong walang trabaho eh. 2006, 2007 po ako nang mag-resign eh. So ilang taon na po yun na wala akong trabaho. Pero purihin ng Ama, sa kadakilaan niya, walang nasayang sa pagbabata ko sapagkat yung mga karamdaman ko na yan, hindi ko namamalayan na wala na po pala. Kaya hindi na po ako binibisita ni vertigo. Hindi na rin po ako binibisita ni migraine. Pinalayas na po sila ng mensahe ng banal na Espiritu. Kaya po, yun po yung mga biyayang natamu ko nang ako ay makarating sa dambanang ito. At ito po yung pinakahuli na ibabahagi ko sa inyo, although napakarami. Sa 7 taon ba naman na nandito ka, araw-araw pinupuspos ka ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagdalisay, pagsubok na binibigay sa iyo. Pagkatapos nun, biyaya. Alam niyo po, noon dati sa dati kong buhay, napakamainitin po ng ulo ko. Palapatol po ako. Sa isang negatibong salita na makakarating sa akin, sigurado po, re-resback ako. Hindi po pwedeng ako'y manahimik. Sigurado pong ako merong igaganti ring mas masasakit na mga salita sa kanila. Napakabilis mag-init ang ulo ko. Napakabilis kong magtampo. Napakabilis kong magalit. Alam niyo po, yan po ang isa pang ginamot sa akin ng Panginoon. Yung po pala pinagmumula ng migraine eh. Yung po pala pinagmumula ng vertigo. Yung mga lagi kang nagagalit, mainitin ang ulo mo, nag-iipon ka ng kung anong-anong basura sa puso mo. Yung po pala yung pinagmumula ng mga karamdaman.
Yan po ang tinanggal sa akin ng Panginoon. Kasi nga po, sa dati kong buhay, mabilis para pong bultahin ng kuryente, na basta may nakita kang ikagagalit, magagalit ka kaagad. Alam niyo po, tinanggal po ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na mga taong impulsive. Pakiulit nga po yung salita. Para po may maiuwi kayo, impulsive. Impulsive po ako noon. Hindi po ako nag-iisip. Pag umatake yung galit, galit agad. Hindi ko po nakokontrol yung sarili ko. Alam niyo po, sa pamamagitan po ng mga banal na salita na mula sa ating Panginoon, yung pong pagiging impulsive ko na yan, pinalitan po niya ng pagiging reflective. Pakisabi nga po yung reflective. Ano po ang ibig sabihin ng reflective? Sila po yung mga tao na nag-iisip muna bago umatake yung galit. Sila po yung mga tao na nag-iisip muna bago magbuga ng mga masasakit na salita. Kaya ang ginawa po sa akin ng Panginoon, mula sa pagiging impulsive, ginawa po niya akong, pakilakas nga po, reflective. Siguro po, yung dalawang mahalagang salita na to na binanggit ko, marami po sa inyo ang ganyan. Sa dating buhay, nung hindi pa nakakarating dito, sino sa inyo, aminin lang po aminin lang po, sino po sa inyo ang sa dating buhay ay impulsive? Pakitaas po ang kamay. Huwag po kayong mahiya, aminin. Yung pong impulsive. Huwag lang dumating sa oras yung asawa, nasa pintuan pa lang, bumubuga na ng mura. Ganyan po. Hindi man lang maitanong, kung kumain ka na ba, bakit ka ginabi? Pumapasok pa lang, lasing ka na naman, siguro, bla 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 bla, bla 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 bla. Yan po yung mga taong impulsive. Ngayon po, sino naman po nang makarinig ng mga aral ng Panginoon, yung pagiging impulsive, naging reflective. Pakitaas nga po yung mga kamay. Binabati ko po kayo. Naku, sa mga alagad, marami pa rin ang impulsive. Marami pa rin ang impulsive sa mga alagad kasi hindi sila nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, pag binago ka ng Panginoon, kung pabigla-bigla at pabugso-bugso ang isip mo, ngayon hindi na. Naglilimi ka. Bago ka magalit, nag-iisip ka muna. Umuunawa ka muna. Sapagkat ang turo ng Panginoon, matuto tayong umunawa, matuto tayong magmahal. Yan po yung dalawang salitang iiwanan ko sa inyo. Kaya pag meron po kayong mga kasambahay na agad ay nag-iinit ang ulo, tapikin nyo po. At kuya, wag ka namang masyadong impulsive. Paalalahanan nyo po. Sapagkat ang pagiging impulsive ay hindi po galing sa Ama yan. Definitely, hindi po tayo tinuturuan ng Ama na maging impulsive. Ang itinuturo po sa atin ng Panginoon sa atin, tayo ay maging pakilakas, reflective. Kaya nawa po, sa bawat araw na kayo nandito, ang ugali ninyong impulsive, kayo ay magiging reflective. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Harinawa po nang marinig niyo po ang mga mensahe ng ating kapatid na Tita Beth. Harinawa po maging karagdagan, buhay pananampalataya sa bawat isa. Sa unang buhay ko po, at nabago-bago pa lamang po ako sa Banal na Dambana, nang makita ko po ang ating kapatid na Tita Beth, nagkasala po ako sa kanya. Nasa tingin ko po sa kanya noon ay napakasungit niya. Subalit, nang habang ako po nagtatagal sa Banal na Dambana, isa pa po siya sa hinuhugutan ko ng lakas sa pananalig at pananampalataya sa ating Diyos at mandakila. Bakit nga po ba? Dahil sa napakatatag niyang trabaho, kanya pong tinalikdan at naglingkod sa dakong ito. Lingid sa inyong mga kaalaman, mga kapatid. Una, sa Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, at sa aming mga kapatid na pinaghuhugutan ng aking lakas sa dakong ito, mayroon din po akong trabaho na aking tinalikdan, ang mag-alaga ng manok na panabong. Katotohanan po ang aking tinuran. Sabungero po ako noon at sugarol. At sa mga bago po, talaga hindi pa nakakakilala po sa akin, sumusunog po ako ng pera sa pamagitan ng paninigarilyo. Subalit,
ng aking pong masdan ang kapaligiran sa dakong ito. Akin nga pong na mga naapuhap ay ang mga alagad na dinatnang ko rito. At doon nga po ako humuhugot ng lakas sa pananalig at pananampalataya. Marami po sila. Kaya ako taus-puso nagpapasalamat sa ating mahal na po kunching na kinulugdan ng Banal Espiritu at siya aking nakilala at ganun din po ang mga alagad. Bagamat wala pa po ang ating mahal na apo, isa pa rin pong alagad sa mga hinuhugutan ko ng lakas ang aking tatawagin, ang ating kapatid na Mother of the House, kapatid na Mami Marisa. Purihin ka, Ama, sa oras na ito na muli mong pinagkaloob upang maghayag ng iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Mula nang kami yung hinirang sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin yung binigay upang masumpungan ng kumbananan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po kayo? Kumusta po tayong lahat? Araw-araw po, mabuti po ang handog ng Panginoon sa dakong ito. Amen po ba yon? At alam niyo po ba, bawat oras, bawat araw, tayong lahat po ay inaanyayahan ng ating Panginoon na magsumigaw sa kanyang kabutihan. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Sa dakong ito, kung paano niyo po narinig ang bahagi ng mga kapatid ko, katotohanan po na magkaiba lang po ng kaganapan ang pag-akay po sa amin, subalit tuwiran po na ipagsisigawan po namin na ang sa kasalukuyan po ang kumikilos sa aming mga katauhan, kung paano kami nabubuhay, kung paano namin nalalagpasan ang bawat araw, kung paano po namin nakakamtan ang aming mga nasa, ang Diyos mismo ang kumikilos para sa aming lahat. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po napatotohanan sa aking buhay kung paano pong kumilos ang ating Panginoon. Naakala ko po noon bilang isang alagad sa una, nung unang yugto ng pagkaalagad ko po, 1 year hanggang 2 years, akala ko po hanggang doon lang. Subalit purihin dakilayan ng ating Panginoon sa pag-usad ng panahon na ngayon po ay maglalabing 2 taon ang ating mahal na Apo Kunching at ang ibang mga alagad naman po ay halos kasabayan po. At ang ilan po ay may mga 5 taon, ako po 7 taon na po ako sa dakong ito. Doon ko po nakita na ang katotohanan ng dulot ng Diyos sa aking buhay. Sapagkat sa unang taon, 2 taon, hindi po niya pinahintulutan na magsawa sa paglilingkod. Amen po ba yon? Bakit po kaya hindi nagsawa? Sapagkat yun po pala ang katotohanan. Kapag ang tunay na Diyos ang tinanggap mo sa puso mo at isip mo, siya ang magbibigay ng pag-ibig sa'yo para makaya mo ang kaukulang atas para sa'yo. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang naging dahilan bakit po ako lalong napalapit sa dambanang ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na tuwirang ginagamit ng ating Panginoon. At kung kayo man po ay ngayon lang tumungo sa dakong ito na po ikaparaanan ng ating Panginoon para mapalapit din po kayo sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Maaaring sambitin niyo po na malapit na ako sa Diyos, kilala ko si Kristo, kilala ko si Ama, subalit ang ginagawa niyo ay taliwas. Maaari ring sambitin na kilala ko si Kristo, subalit hanggang pangalan lang pala. Subalit sa dakong ito, yamang tayong lahat po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na makilala siya sa pamamagitan po ng isang tulay. Si Apo Kunching po na ginagamit ng ating Panginoon, higit po niyong nasain kung paano ko pong ninasa na makilala ang Diyos sa kanyang katauhan. Hanggang ngayon po, lalo po akong lumalapit sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At malinaw na malinaw po na ang gawaing ito, kung paano po akong hinirang at tinanggap ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, para pong bilang isang katauhan, bilang isang tao, akala ko po noon wala akong kwentang tao. Amen po ba yon? Sapagkat wala akong nagagawa tungkol sa Diyos. Kundi ang nagagawa ko lang, maghanap buhay, pagkatapos, pagkatulog mo, may problema pa rin. Sapagkat doon sa maghapon na yon na naghanap buhay ka, pagkabukas may problema ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, ng panahon po na ako'y nag-iisang alagad, lahat po pala ngayon ay madadaan mo na lang sa ngiti. Kahit naroon po yung bilang pagkatao ay nasisilayan ng iba, minsan nga nahuhusgahan ka pa ng iba, samantalang ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka nahihirapan, sila hirap na tumingin sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat doon po
natatanto na kung atin pong liliripin sa aming buhay, ano po, araw-araw umaalis po kami. Siyempre po, nakabihis po kami. At bilang isang lingkod, hindi ko po yun ikinahihiya na ang suot po namin ngayon ay uniforme po ng isang bilang alagad na hindi man sikat sa lahat ng tao, subalit sikat sa paningin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po nasambit? Sapagkat pag nabatid ng tao na alagad kami ng Apo Kunching at nakita yung uniform namin, kahit matanda sa amin, nagmamano. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa dating buhay, hindi po yan nangyayari sa amin. Kaya kung aking pong pagninilayan, doon ko po nakita yung pagpapahalaga ng Diyos sa akin. Amen po ba yun? Sa ating lahat, maging kayo po sa dakong ito na sa bawat araw ay tumutungo, mararamdaman nyo po yung pagbabago na ipinakikita ng Diyos sa iba't ibang paraan. Amen po ba yun? At pagdaka, syempre po, pag lumuwal po kami sa bahay, minsan yung aming kasama nga po, nasasambit pa sa kanya na, tutungo na naman Eka doon kay Apo Kunching. Ano kaya napapala nila doon? Alam nyo po, kung yun lang po ang itatanong sa inyo ng tao, sampitin nyo po, napakasarap sa piling ng Espiritong Banal sa katawan ni Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Huwag niyo pong ikahiya yun. Sapagkat kapag sinambit niyo po ito ng tahasan at bukal sa ito yung kalooban, yung sarap na yun ay padadama sa inyo ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung naramdaman ko sa dakong ito. Hindi ko po ikinahihiya na sabihin na ako'y tumutungo sa dakong ito. Sapagkat ang tinutunguhan ko sa dakong ito, tao man sa paningin ng tao, subalit sa kaloob-looban ng taong ginamit ng ating Panginoon, dito ko po na i-date si Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito lang po ang masasambit ko po sa inyo sa bawat araw, na sabi ko nga po sa inyo, kapag lingkod ka pala ng Panginoon at naramdaman mo siya, na sa tuwina ay nakamasid sa'yo, buong katauhan mo ay maaaring masambit mo na kailangan maganda ka sa paningin niya. Amen po ba yun? Siyempre po, kailangan ganun ang magiging pananaw ng bawat isa. Sapagkat walang pinagkaiba po doon sa, halimbawa, may isang kaibigan po ako nagsambit sa akin. Ay, yun, hindi na natin yun mahahagilap. Kasi iba nang sinamahan yun eh. Ang sinamahan po yun eh, bakit po yung sinabi? Subalit sabi ko nga po, hanggang ngayon kapag naaalala ko po yun, kinakapa ko sa puso kung gusto kong magalit sa kanya. Ay hindi po eh. Tuwing nakatingin ako sa salamin at binire-remind sa akin ng ama yun, alam niyo po kung anong sinasagot ko lang sa harapan ng aking mukha sa salamin? Mas demonyo siya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya bawat oras, bawat araw, kung nababatid lang ng tao yung sarap, sapagkat doon pa lang ikaw, kapag tuwirang sa pamamagitan po ng mensahe ng ating mahal na Apo Kunching at tuwiran pong may masisilayan pa kayo sa kanyang katauhan, ang gwapo kaya niya. Amen po ba yun? Subalit hindi siya bading. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Gusto ko lang kayong patawanin sapagkat ang ating Panginoon ay napakagwapo. Amen? Sa bawat araw po na siyempre po sasabihin ng mga tao, paranoid na Eka yung mga alagad na yan. Bakit kaya Eka sila susumigaw kapag nakikita nila si Apo Kunching? Alam niyo po, hindi si Apo Kunching bilang babae ang nakikita namin. Kung gusto niyo po na may mahiling po kayo, hilingin niyo po sa Panginoon at magpapasilay po siya sa inyong mga mata. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Minsan may nagsasabi, bakit ako wala nakikita? Tanggapin niyo po yung ginagamit ng ating Panginoon at magpapakita siya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, bakit itong binahagi ko po sa inyo? Sapagkat panahon na po na sa pamamagitan po ng paggamit sa ating mahal na Apo, yun po yung naging kaparaanan ng Panginoon para ipadama niya sa akin na hindi pala siya malayo sa akin. Yun ang naging kaparaanan ng Diyos na akala ko noon walang kwenta kong buhay, ngayon nararamdaman kong napakasambadi pala ako kay God. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At bukod doon, akala ko noon wala nang katapusan. Na bawat pagpikit mo, pagmulat ng mata mo, pagsubok na naman. Subalit yun po pala ay dapat ko ipagpuri sa ating Panginoon sapagkat kaparaanan din po pala yun ng Panginoon na simula pala sa bawat pagtahak ko sa pagsubok na yon, siya pala ay nasa likuran ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, bawat oras, bawat araw, huwag po nating sayangin. Basta lagi, sa akin po yung sekreto ko po, minsan po, alam nyo po, kapag ako po ay nagigising na madaling araw,
Siyempre po, may kanya-kanya po kaming katanungan eh. Kahit si God, dinidate po ang bawat isa sa amin sa oras na yon. May kanya-kanyang oras na pwedeng magsabay na mag-date. Amen po ba yon? Yung oras po na yun ng mga 1 o'clock hanggang 3, hanggang 4, siyempre po, marami na nakabangon po ng mga oras na yan, nagbabantay. At sigurado, ang ating mahal na Apo Kunching gising ng oras na yan. Kapag dumudulog po ako, naroon po yung, siyempre sabihin na lang natin, imagination. Subalit, ang nilalagay ko po sa aking balintataw sa oras na yon, kaharap ko po ang ating Panginoon, para masambit ko lahat sa Kanya ang laman ng puso ko. Para masambit ko sa Kanya lahat ang laman ng isip ko. At para sa pamamagitan po ng gayon, na hindi man tuwira na nasasambit sa labi mo, na sa oras na yun nagko-concentrate po kayo, mararamdaman niyo po talaga yung pagsagot ng ating Panginoon, yung maliit na tinig na yon, na sa pamamagitan ng pakikipagniig mong totoo sa Kanya, hindi Kanya iinjanin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po mga kapatid, ang paanyaya ng Diyos sa dakong ito, kung bakit may isang Apo Kunching, lalo na po sa mga bago, ang ating mahal na Apo Kunching ay hindi isang albularyo. Ang ating mahal na Apo Kunching ay hindi isang pinagkalooban lang ng duwende, pinagkalooban ng kung ano-ano. Hindi po siya ganun. Ang nagkaloob po sa ating mahal na Apo Kunching ay ang ating Panginoon, ang Ama at ang Anak sa pamamagitan po ng kanilang Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Naakala po natin noon, pag maririnig po natin yung ganung pangungusap, hindi natin maunawaan. At bilang pagkatao, maaaring sambitin mo, paano pinagkalooban? Subalit ang katotohanan ay eto na. Andito na, sa ating harapan, nangungusap, naghahayag, at kung ibabalik po natin sa ating mga balintataw, palawakin po natin yun, na kung paano gumaganap ang ating Panginoon noon, na buhay siya dito sa lupa, kung anong nasisilayan po natin kay Apo Kunching ngayon na nangangaral sa ating lahat, tayo po yung mga pinangangaralan ni Kristo noong unang panahon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, sabi ko nga po, sa bawat oras, sa bawat araw, wala po akong sinasayang na wala akong pagnilayan. Kailangan mayroon akong pagnilayan. Sapagkat, mismo ako sa sarili ko, kung susuriin ko ang sarili ko, hindi sapat para masabi kong marami akong mali o mali ako. Kailangan may isang tao magsabi sa'yo na mali ka. Amen po ba yun? Kailangan may isang tao na magsabi sa'yo, itutuwid ka niya. Sapagkat kung ikaw sa sarili mo, hindi mo masyado makikita yun. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, sa katawan natin mahal na Apo Kunching, sa bawat aral po, sa bawat araw, sa dakong ito, kapag may kaukulan po na may nasasambit pa ang ating mahal na Apo Kunching, kaya yung hindi po makakaunawa, sadyang iisipin nyo, pinariringgan kayo. Subalit hindi po, maging kami nakadadama na yung oras na yon na sinambit ng ating mahal na Apo Kunching. Halimbawa po, sino nagpapakababa? Paano masasambit na nagpapakababa ka samantalang ang ginagawa mo ay kataasan? Sa labi mo ay nasasambit mo na nagpapakababa ka, subalit ang ginagawa mo ay kataasan. Alam niyo po, totoo po lahat yun. Wala yung parunggit. Subalit lahat po yun, kung ating pagninilayan, may masusuri pa rin tayo sa ating sarili. Hindi lang po yung kaukulan na kagaya po kami, pa nag-evaluate po kami mga alagad. Nung itong araw na to, saan ako naging mataas? Siyempre po, i-remind ni God kung paano, kung sino yung mga taong na-meet mo nung oras na yon, at kung ano yung ginampanan mo nung oras na yon. At kapag ikaw mismo yung nakasuri, na pinasuri sa'yo ng Diyos, na doon ka naging mataas, ihihingi mo na yun ng kapatawaran. Buhay mo ba ang Diyos? Subalit hindi lahat ay ganito. Kaya minsan po, may mga pagkakataon pa na, sabi ko nga po, sa bawat oras, sa bawat araw, lahat po ay may sinuko bilang mga alagad. At kagaya ng bahagi ni Mami Beth, hindi basta-basta yung sinuko niya. At sa larangan ng karunungan pantao, naabot niya na po yung pedestal. Subalit bumaba po siya dahil andun si God sa baba, wala sa taas. Amen po ba yun? Sa larangan po ng pagsuko, lahat po kami may isinuko. Subalit, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sa pagsuko po na yon, hindi man tuwiran at hayagan na yung dati mo nakakamtan mo ngayon, subalit ang bigay naman ng Diyos sa'yo, sigurado masisiyahan ka. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat ang ating Panginoon ay sadya pong alam po niyang tumbukin kung ano yung gustong-gusto mo. Amen? Alam po niyang gawin kung ano yung kailangan-kailangan mo. At alam din po niyang ibigay sa'yo na minsan ay sa paghihintay mo, akala mo hindi na magaganap.
Subalit kapag pinutupad ang ating Panginoon, alam niyo po, kapag gumamit siya ng anghel, hindi nang hihinayang nabigyan ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya sa dakong ito, maaaring maraming magsuri, siguro po karapatan ko para ihayag sa inyo. Sa dakong ito, hindi po kami nanghihingi. Sapagkat sa dakong ito, ang kalooban ng ating Panginoon ay pinagtitibay po namin sa aming puso at sa aming isip na kung paano po niya kaming hinirang at ginamit ang aming mahal na Apo Kunching. Sa dakong ito, hindi po kayo mapipirwisyo. Amen po ba yun? Kahit 5 bingi, hindi po kayo mapipirwisyo. At makikita nyo po, salamat po sa mga naghahandog. Ito po isisingit ko na rin po sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, ikaw na nakababatid ng katotohanan, maaari mong ihayag ang katotohanan upang huwag kang pagkasalahan ng sinuman. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito po, sa kaukulan po sa aming kalalagayan sa dakong ito, upang ang mga isip ng tao na hindi pa ganap, na nagtitiwala sa ginagawa ng ating Panginoon ay huwag dumumi. Dito po sa dakong ito, sadyang may mga anghel na ginagamit ang ating Panginoon. At yun po ay hindi po namin tinitake na isang pagsubok para sa amin. Kundi, tinitake po namin yon na ang mga taong ginagamit po sa amin ng ating Panginoon ay mga taong hinaplos din po ng ating Panginoon upang huwag kami magkasala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ang nagaganap sa aking buhay. Sa larangan po ng paglilingkod, ni isa, wala po akong pinirwisyo sa inyo. Sa katotohanan po, nagpupuri at nagpapasalamat ako sa aking 2 kaibigan na lumisan ng isa, subalit nang ibinigay ang kaukulang itinakda ng ating Panginoon, 2 kapalit. At doon po sa 2 na yon, hindi ko na sila masambit, subalit alam ko nakikinig sila. Doon ko po nakita na sa bawat paglilingkod po pala, isang hiwaga ng Panginoon sa aking buhay. Kapag inatasan ka pala niya, o sino man sa inyo, kapag inatasan po kayo, huwag kayong matakot na tumupad. Sapagkat kapag nakita ng Panginoon ang katapatan mo, lalong napapalapit ka sa ating Panginoon kapag nahihirapan ka. At kapag sa paningin ng ating Panginoon ay nahihirapan ka at hindi mo kaya, bibigyan ka niya ng saklolo na ang gagamitin din sa'yo, hindi iba sa'yo, kundi bukas din sa ating Panginoon at magdudulot ng support talaga sa'yo na minsan ay pinadadaan sa panaginip, minsan ay pinadadaan sa pagninilay, minsan ay pinaaalala ang pangalan mo para maalala ka, pero hindi ka maaaring tahasang, pahingi naman ako niyan. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang mga hiwaga ng ating Panginoon, mga kapatid, na nagaganap sa aking buhay, na sabi ko nga, Ama, paanong nagaganap ang lahat ng ito, subalit purihin ka, dakilain ka, sa tuwin ay may ngiti sa labi, at sa bawat pag-usad ng panahon, ang mga taong ginamit mo para sa aking buhay, para makatupad ako sa iyo, ay di man tuwirang hayagan na sila'y naririto. Wala po sila dito. Subalit, yan po ang tiningnan ko po at nakita ko po na pagsuporta sa akin ng Diyos. Na oras na naramdaman ng ating Panginoon na hindi ka uurong sa atas niya, tutulungan ka niya para makatupad ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, panahon na po para tayo naman po ay ipaglaban ng ating Panginoon. Hindi man natin tuwiran na siya'y nakikitang bumababa, subalit sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na ginagamit sa ating lahat para mapalapit tayo sa Diyos, pakinggan po natin at damhin sa ating puso ang layunin ng Diyos sa ating buhay. At kapag tinanggap po natin yon sa ating puso at sa ating isip, kung paanong natutunan po namin mga alagad at caps, napakasarap pong tumupad, napakasarap pong magkaroon ng kaukulan na may assurance si God sa'yo, na ako anak ang bahala sa'yo. May kaukulan na kahit malayo ang minamahal mo, na hindi mo na alam kung nasaan siya, subalit pinababatid sa'yo ng Diyos at pinadadama sa'yo, panatag lang siya anak, huwag kang mag-alala. Isang assurance ni God para sa'yo bilang tao, para lalo kang magtibay sa Kanya. Buhay mo bang Diyos? Kaya sa bawat araw, doon ko po nakita ang ating Panginoon. Wala man po kaming sweldo sa tuwing na sinasambit ng ating mahal na Apo. Sa pamamagitan ng Espiritu, walang sweldo ang mga alagad. Lahat po, walang sweldo, maging si Apo Kunching. Subalit, ang binibigay pong binipisyo ng ating Panginoon sa aming lahat, andun na lahat. Na kung iipunin nyo man ang lahat ng pera nyo, lahat ng binipisyong ibinigay sa amin ng Diyos, hindi nyo mabibili. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po mga kapatid,
sa bawat araw, sa bawat oras, sa dahong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Kung ikaw ngayon lang dumating sa dahong ito, samantalahin muna na ikaw ay naririto. Kung ikaw ay mayroon pang kaukulang katanungan na akala mo tao ang gumagamot sa dahong ito, isuko mo ang isip at puso mo at mararamdaman mong hindi tao ang manggagamot mo. At kung ikaw naman, paglisan mo ng tahanan, ay marami kang alalahanin, lagi niyo pong tatandaan ang bawat aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, ang sa tuwin ay sinasambit niya na mahal ko kayo, nakapaloob na po lahat yon. Ang isang uri ng pagmamahal ng Diyos na lahat ng maaari mong hingin sa Kanya, kaya niyang ibigay. Sa takda-takda na ibibigay din niya sa'yo. Huwag ka lang mainip, matuto ka maghintay, at tuwin na magtiwala at maniwala ka na may Diyos na buhay sa pamamagitan ng taong kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching na sa bawat araw sa atin ay nag-aalay. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, at sa mga nagsipagbahagi.